Nung time na yan, may asawa na ako. At yung asawa ko, nandito na sa ibang bansa. Kaya naman, nung hindi ko na kasama ang misis ko sa Pinas, nagpasya akong pagsilbihan ang mga tao sa amin. Sa madaling salita, tumakbo ako bilang isang konsehal sa aming barangay. Pero, bago ang lahat, sinabi ko muna yan sa asawa ko. Sinabi ko sa kanya ang plano ko. Nung una, hindi siya pumayag dahil ang sabi niya, malaking responsibilidad daw yung aking kakaharapin kung sakaling manalo man ako. Pero, ang sabi ko sa kanya, alam mo mahal, bago ko sinabi sa'yo to, pinag-isipan ko na tong mabuti. At nakahanda akong pagsilbihan yung mga tao sa amin. Ang sagot ko. Kaya naman, wala siyang nagawa. Ang sagot na lang niya, ikaw ang bahala mahal, matigas ang ulo mo eh. Kung magkaroon ng problema, bahala ka. Basta, nandito lang ako ha. Ang sabi ng asawa ko. Sumagot naman ako ng, salamat mahal, huwag kang mag-alala. Magiging okay ang lahat, ang sabi ko. Kaya yon, nung maayos na ang pag-uusap namin ng asawa ko, inayos ko na ang lahat-lahat at nag-umpisa na kaming mangampanya. Pero, mula nung araw na nangampanya kami, dito ko na napapansin ang isang kumari ko. Sobrang napakadikit niya sa akin. Pero, hindi ko yun binigyan ng mali siya. Natutuwa na lang ako dahil handa siyang tumulong sa akin para sa aking pangangampanya. Kaya naman, kahit saan ako pumunta, nandyan si Kumare. Si Kumare ay itago na lang natin siya sa pangalang Pilar. Si Pilar ay single mom siya. Naghiwalay na sila ng kanyang dating kinakasama. Kaya, malayang malaya siya. Sa madaling salita, walang nagagalit sa kanya kahit saan man siya pumunta. Mahirap at sadyang hindi madali ang lahat. Hindi madali ang pangangampanya. Pero, yung lahat ng hirap namin, hindi naman nasayang yon. Dahil isa ako sa mga nanalo bilang isang konsehal sa aming barangay. Nung nanalo na nga ako, dito ko na napapansin na mas lalong dumidikit si Kumari sa akin. Nung time na yon, napapaisip na ako. Dahil hindi na normal yung pagiging dikit niya sa akin. Kaya naman, inobserbahan ko ang bawat galaw ng aking kumare. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Kumari Pilar. At ang sabi niya, gusto daw niyang pumunta kami sa isang lugar na kaming dalawa lang. Nung ganon, ang sinabi niya sa kanyang text, lalo pa akong nag-isip kung bakit gusto niyang pumunta kami sa isang lugar na kaming dalawa lang. Kahit na nagdududa na ako sa mga galaw ng kumari ko, hindi ko kasi alam kung ano yung mga plano niya sa akin. Kaya lang, hindi ko naman siya kayang tanggihan dahil malaki ang naitulong niya sa akin. Kaya naman, pumayag ako na magkita kami. Nung pumayag akong magkita kami sa isang lugar, hindi ko inaasahan na sa 4 na sulok pala kami pupunta. At yun na nga,
Yun na nga ang gustong mangyari ng kumari ko. Nananabik siya at kailangan niya ako. Kaya pala, ganon siya kadikit sa akin. Sobrang dikit niya. At hindi na normal yung mga galaw niya. Lalaki ako at wala yung asawa ko. Inaamin ko, may pangangailangan din ako. Kaya yun, nangyari ang hindi dapat mangyari sa pagitan namin ng aking kumari. Nung natapos ang sandaling yon, agad na kaming lumabas mula sa 4 na sulok ng kwartong yon. Mula nung araw na may nangyari sa amin ni Kumari Pilar, para akong nakatikim ng bawal na gamot, nakakaadik, at ang sarap balik-balikan. Kaya naman, yung minsan na may mangyari sa amin, nasundan pa yon ng napakaraming beses. Kung ano yung nararamdaman ko, pakiramdam ko, ganun din yung nararamdaman ni Kumari. Naaalala ko pa nun, madaling araw pa lang, nung biglang tumunog ang cellphone ko. Nung tiningnan ko ang tumatawag, si Kumari yon. At ang sabi niya, punta daw ako sa bahay nila dahil wala yung mga magulang niya. Ang sabi pa niya, nakabukas na daw ang pinto. Papasok na lang daw ako pag nakarating na ako doon. Madaling araw nun. Kaya, nung time na yon, dyan madalas nagwawala ang aking tinatago. Kaya, pagkatapos naming nag-usap ni Mare, agad na akong pumunta sa bahay nila. Nung nakarating na ako sa bahay nila, dumaan ako sa pintuan na sinabi niyang dadaanan ko dahil yun ay nakabukas na. Nung nakapasok na ako sa bahay nila, nandun siya sa kusina. At dun na kami pumwesto sa kusina. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon nun dahil baka biglang bumalik yung mga magulang niya. Kaya naman, dun namin ginawa ang lahat-lahat. Nung natapos ang sandaling yon, gaya ng dati, mabilis na kaming nag-ayos ng aming mga sarili. At nung naayos ko na ang sarili ko, agad na akong umuwi sa aming bahay. Maraming beses na may nangyari sa amin ni Kumari. Pag wala yung mga magulang niya, lagi akong pumupunta sa bahay nila. Hanggang sa isang araw, ang alam ko nun, wala yung mga magulang ni Mare. Kaya naman, pumunta ako sa bahay nila. Ang hindi ko alam, si Kumare pala ang wala at yung ina lang niya yung nandun sa bahay nila. Nagtataka ako noon dahil gaya ng pag-aasikaso sa akin ni Kumare, ganun din ang pag-aasikaso ng kanyang ina sa akin. Hindi ko yon binigyan ng kahulugan dahil ang iniisip ko noon, sadyang mabait lang talaga sila. Pero hindi kakaiba yung galaw ng kanyang ina. Ibang-iba talaga. Isang araw ang hindi ko makakalimutan. Nung time na, yung ina ni Mare ang pumunta sa aking bahay. At nagmamagandang loob naman siya. Ang sabi niya, kung may mga damit daw akong lalabhan, ipalaba ko na raw sa kanya. Dahil wala siyang pera. Siyempre, naawa naman ako. Kaya ang sabi ko, sige po,
dito na po kayo maglaba para hindi po kayo mahirapan. May washing po ako dyan, ang sagot ko. Tuwang-tuwa siya nun dahil pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Yun na nga, pumasok siya sa loob ng aming bahay. At ang sabi niya, kung gusto mong ipalaba yung damit mo, kasi kahapon ko pa nakita yan eh. Akin na, lalabhan ko na, ang sabi niya. Dahil sa sinabi niyang yun, natawa na lang ako nun. At syempre, nahiya ako. Kaya ang sabi ko sa kanya, sandali lang po magbibihis lang ako sa kwarto. At nung pumasok na ako sa kwarto, hindi ko na nilock ang pinto. Dahil sa tingin ko naman hindi siya papasok sa loob ng kwarto. Pero nagkakamali ako dahil habang nagbibihis ako, nung biglang pumasok at agad niyang sinarado ang pinto. At ang sabi niya, ilang taon na ba yung asawa mo sa ibang bansa? Buti kung hindi mo naaalala yon. Ang hindi ko inaasahan na sasabihin sa akin ng ina ng aking kumare. Sa sinabi niyang yon, alam na alam ko na ang ibig niyang sabihin. Pero, nung time na yon, mas gusto kong magkunwaring hindi ko alam ang kanyang ibig sabihin. Kaya naman, ang tanong ko sa kanya, ano po ang ibig niyong sabihin? Pwede bang linawin ninyo? Naguguluhan po kasi ako kung ano po ang ibig niyong sabihin, ang sagot ko sa kanya. Nako, ikaw naman, huwag ka nang magkunwari. Alam na alam ko naman na, alam mo ang ibig kong sabihin Matagal na ang asawa mo sa abroad. Buti kong hindi mo namimiss yung mga sandaling kasama mo siya sa kama. Inuulit ko, huwag ka nang magkunwari. Alam ko, alam mo na ang ibig kong sabihin. Kaya, pwede mo bang sabihin sa akin kung naaalala mo siya or hindi? Ang sagot niya sa akin. Ay, grabe naman po kayo. Bakit niyo po natanong yan? Nakakahiyang sabihin. Pero dahil gusto niyong malaman, opo, naaalala ko siya. At madalas, lalo na pag madaling araw, doon ko siya madalas naaalala. Ang sabi ko sa kanya. Ganun ba? Kung madalas mo siyang naaalala, ano naman yung mga ginagawa mo pag naaalala mo ang asawa mo? Pwede bang sabihin mo sa akin ngayon? Ang tanong ni Aling Miding, ang ina ng aking kumare. Aling Miding, bakit ko po sasabihin sa inyo kung anong ginagawa ko? Gusto niyo pong malaman? Sige po, sasabihin ko sa inyo dahil gusto niyong malaman kung ano ang ginagawa ko pag naaalala ko ang asawa ko. Ito po, tumingin po kayo sa akin. Ito po, si Maria. At ito naman, si Emma. 2 palad ang ginagamit ko pag naaalala ko ang aking asawa. Ngayon po, okay na po ba? Pwede na po ba kayong lumabas at magbihis na po ako? Ang sagot ko sa kanya. Sigurado ka bang yan lang ba ang ginagamit mo? So, yung anak ko, hindi ka pala nag-e-enjoy sa kanya. So, ibig bang sabihin yan, nag-e-enjoy ka sa 2 palad na yan? Sa tingin mo siguro, at ang pagkakaalam niyong 2 ng anak ko, hindi ko alam
ang inyong mga ginagawa. Para sabihin ko sa iyo, Leo, alam na alam ko na may milagro kayong ginagawa ng aking anak. Kaya, tinetesting lang kita kanina kung ano yung mga isasagot mo sa akin. Huwag na kayong magkunwari. Inuulit ko. Alam na alam ko na ang inyong mga ginagawa. Ang sabi ni Aling Miding. Sa sinabing yon ni Aling Miding, hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa kanya. Natahimik na lang ako noon at umupo sa gilid ng kama. At ang sabi ko sa kanya, Aling Miding, pasensya na po kayo. Alam niyo na pala ang tungkol sa amin ng anak niyo. Lalaki po ako. Yung anak niyo, yung lumapit sa akin. May pangangailangan ako. Alam niyo naman na wala yung asawa ko. Kaya yun, pumatol ako sa kanya. Naging marupok po ako. Pasensya na po kayo, Aling Miding. Hayaan niyo po. Iiwasan ko na ang inyong anak. Ang sagot ko sa kanya. Sa sinabi kong yon kay Aling Miding, tumabi siya sa akin at hinawakan niya ang aking kamay. Sabay sabing, Leo, pwede ba? Huwag kang humingi ng dispensa. Naiintindihan naman kita eh. Lalaki ka. At alam kong may mga pangangailangan ka din. Matagal na yung asawa mo sa ibang bansa. Normal lang na maghanap ka ng iba. Basta, huwag na huwag mo lang sisirain ang iyong pamilya. Ang sabi ni Aling Miding. Nung time na, hinawakan ni Aling Miding ang aking kamay. Naramdaman ko ang init na gumapang sa aking katawan. Hindi ko alam, hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko nung time na yon. Basta, natagpuan ko na lang ang aking sarili na nakikipaglaplapan na sa ina ng aking kumare. Oo. Nung time na yon, may nangyari sa amin ni Aling Miding. May edad na si Aling Miding. Pero bakit ganon? Mas nag-enjoy ako sa kanya kaysa sa kanyang anak. May edad na siya. Pero bakit? Napakagaling niya. At sobrang kakaiba yung kanyang tinatago. Ibang-iba talaga. Palibhasa kasi, hindi masyadong nagagalaw. Si kumare, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ilan yung kanyang mga lalaki. Yun siguro ang dahilan. Nung natapos ang sandaling yon, agad nang nilabhan ni Aling Miding ang aking mga damit. Mula nung may nangyari sa amin ni Aling Miding, ang ina ng kumari ko, naging salitan na silang mag-ina. Kung wala si kumari, yung ina naman niya. Hindi ko na gusto yung nangyayari sa buhay ko noon dahil hindi ganon ang pinapangarap ko. Kaya naman, nung isang araw na tumawag ang asawa ko, sinabi ko sa kanya na pupunta na ako sa kanyang kinaroroonan. Nagtataka siya noon kung bakit gusto kong mag-abroad. Ang tanging sagot ko na lang sa kanya noon, gusto ko laging magkasama kami. Pero, ang hindi niya alam, gusto kong umiwas sa mag-inang salitan kong ginagalaw. Sa ngayon, nandito na ako sa ibang bansa at kasama ko na ang pamilya ko. Kahit papano, masaya kami. Laking pasasalamat ko na lang dahil hindi nalaman ang asawa ko ang nagawa kong kalokohan.
Dito ko na po tinatapos ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Leo ng Canada.